Go. Ayun. Hello guys. Ay, hello. Ayun, tinigil muna namin. Evening. Good evening. So tapos na yung una naming discussion. Ito na yung main natin na pasabog. Main episode natin for our New Year's episode. Eugene, sige. Pakilala mo na ang ating guest. Bigla ako kinabahan dito ha. Siyempre, ang the bro with the most below, ang kampiyon ng FPW, at ang savior ng bago matulog, at ang your girlfriend's favorite wrestler, yun ang pinaka-importante. Boyfriend's favorite wrestler din. Teka lang, may kulang pa pa. Kaya ngayon. Ano pa? Okay ang reason, ang reason kung bakit mo kini-question ang sexualidad mo, ang ating kampiyon, Good Guy 4. Here, ladies and gentlemen. Yes. Oh, stinger ng applause. Stinger. Yeah. Insert mo na lang yung applause. Yeah. Royal Albert Hall applause. Yeah, okay. Yeah. Sige. Dito, may nakalimutan ka pa eh. The heel with sex appeal. Yun. The heel with sex appeal. The bro with the most below. Ikaw naman. Sige. Yeah. Champ, bati ka muna. Hello sa ating mga nanonood listeners. Ayun, hello sa mga listeners ng Geeks Out of Nowhere, and thank you kay Jomar and kay Eugene sa pag-imbita. Yes. Thank you. Musta naman ang New Year? And belated happy birthday pala. Oy, thank you. Yes, sir. Yeah, di kami makapaniwala na 39 ka na. Oh, bawal raw ata sabihin ng magbanggit ng edad. Hindi, okay lang. Sinabi ko na eh. Pinost ko na sa Dati tinatago-tago ko pa eh. Pero ngayon parang baka mas makatulong siya eh. Baka lang. Tinanay ko. Hindi ako makapaniwala. Di kami makapaniwala. Ano ba? Go, sige Eugene. Tanong namin kung ano ang skincare routine ng ang champ ng FPW. Skincare routine? Alam niyo ba yung Hada Labo? Hada Labo, di namin parang brand siya eh. Actually, hindi ko rin siya alam. Nalaman ko lang siya dahil yun yung ginagamit ng girlfriend ko. So kung ano yung binibili niya at ano yung ginagamit niya, nakikisquatter lang ako. Hada Labo. Actually nga, paano eh. Dito parang 10 years younger tignan yung si Boss 4 eh. Grabe naman kayo, grabe naman. Akala ko it's either same age or a bit older lang. Hindi namin i-expect na 39. Pero lagi naman, I always get that. And nagkaroon nga ng point na gusto ko na siya i-fake. Like, i-fake ko siya na sasabihin ko 41 na ako o 42 na ako para mas, alam mo yun, kasi di ba ginagawa sa wrestling yun, 5'9" lang, ginagawa na 6'1", 180 pounds, ginagawa 210. Ako gagawin ko yung age ko, papataasin ko pa, 45. Part ng kayfabe na. Baka di ba? Baka makatulong, di ba? As a 45-year-old man in wrestling. Di ba? Lagi mong iayos sa promo mo yun. Or para kang si Captain America, yung itsura mo, Steve Rogers. Pero in reality, 73 na ba siya nung time nung Age of Ultron, something like that. Parang gano'n di ba? Or more, kasi World War II eh. Baka nga more. Oo. Mga 80 plus, pwede 80 plus. 80 plus, Kaya pala nung ending scene, nung, di ba yung Avengers, bumalik siya, sinayaw-sayaw niya si Peggy Carter. Pagbalik niya, kulubot-kulubot na siya. So, inassume ko lang na baka 70 plus. Oo. Yeah. Hindi kasi ang puti, mas manong kumulubot mas mabilis. Actually, compared to our age. Buti yung pagkabalik niya. Kasi ang posibleng mangyari nun, pagka, di ba, rapid aging, since bumalik nga siya dun, automatic tegi na. Di ba? Kung yun lang talaga yung buhay niya eh. Kung yun lang talaga yung buhay niya, automatic tegi na dapat. Ayun, nakakatawa lang. All thanks to the Super Soldier Serum yun. Super Soldier Serum. Kaya importante kids, steroids kayo. De joke lang. Bawal yan. May health protocol lang FPW. Actually, wala. Pero sinabi. Pero siyempre, hindi mo siya dapat i-promote. Yun na lang. Yeah. Hindi mo rin ipagbabawal yung mga gusto or, di ba? Pero hindi natin siya kino-condone
And hindi rin naman natin siya parang ano bang antonym nun? Parang hindi naman tayo mandidiri doon sa mga taong gusto hindi na namin, maging enhanced. So, Mm-mm. mm, mm, mm. Okay. Sige, Eugene, ikaw. Banat ka muna ng tanong mo. Wait, iisip ko pa eh. Pero ang isang naging ano ko kasi is, since, ang naalala ko kasi, nagulat lang ako no, kasi kami ni Quato, we have a mutual friend. And nung nagpa-picture kami, saka ko lang nalaman na cosplayer pala siya dati. So, kamusta yung cosplay? Kung sakali ba, itutuloy mo pa rin ba? So, shoutout kay Mark. ayun, si Mark. Si Celtic Slayer ang pangalan niya before. Diba? Regarding dun sa cosplay, siguro hindi ko mare-regard yung sarili ko as a cosplayer. Na-enjoy ko lang yung crafting and siguro being in character. Gawa nga din ng wrestler ako. Gawa ko ng sarili kong character. Ganyan. Pretend ako na ako yun. Siguro, kung sa question na itutuloy, ano na lang, siguro mas cost trip kung tawagin ng mga community. Ganun, na yun, tulad nung secret show, hindi kayo naka-attend nun eh. Oo, sayang yun. Nag-costume kami nung girlfriend ko. Ano kami, Jujutsu Kaisen DL. Oh. Nga, ganda ng cosplay mo na nasa Suguru. Nasira yung likod. Sira. Wala kami nun, sayang eh. Gabi, sayang. Next time. Tampo nga ako nun, mga 2 months kami hindi nag-usap ni Eugene kasi tampo ako. Sorry. Hindi na po mauulit. Sakto may show na ulit after 2 months. Nag-usap na kami. Yun. Okay. Sige. Tanong ko muna yung paano ba nagsimula si Quattro as a wrestler? Yung Si Quattro sa likod ng ring. Sa likod ng ring? Nasa backstage ka nun? Hindi. Gumagaya lang ako kay James Caraan. Gets ko. Okay. 2017 ako nag-start mag-training with PWR. I think early in that year. Kasi they come in batches yung bootcamp. Tapos, sumali lang ako ng bootcamp. Ang intention ko was to learn yung inner workings ng pro wrestling show or particularly a pro wrestling match. And parang feeling ko meron akong mako-contribute pero wala akong hindi ko balak mag-perform. Ang thinking ko nun is, ang hirap nito, hindi ko kaya. So, ang iniisip ko is gusto ko siyang matutunan and kung ano yung nalalaman ko, baka mai-contribute ko. Tela lang. Nagkaroon ako ng technical difficulty. Okay. Biglang nalipat yung Nalipat. May overlay pa naman, di ba? Yeah, may overlay. Ang ginagawa ko, nire-record ko sa sa OBS Studio. Nag-Freaky Friday ba kayo? Parang tayo. Oo, ganun nangyari. Biglang lumipat eh. Oo. Ano nangyari? Ayun, biglang lumilipat to. Ayun pala yung napansin kong umiikot. Hindi ko alam ba't biglang umiikot. Pinipin ko na nga eh. Ano ata yan eh. Ako rin ba kailangan ko mag-pin? Hindi naman. Hindi naman. Nag-iba ulit to. Oo. Lumaki yung picture ko. So guys, yung meeting natin. Hindi, magiging okay din yan. Ang meeting natin sa office ngayon ay naka-pin na. Pero gumagano'n pa rin eh. Kaya nga eh. Hindi nakapin si Sir Jomar. Speaker ano ba to? Is this speaker, kung sino yung speaker, siya yung gano'n? Hindi. Meron bang gano'n? Hindi. Actually, hindi dapat. Oo. Sige, unpin ko muna for everyone. Kasi malapit na maayos. Konti na lang. Technical difficulties. Bakit? Lumilipat. Sige lang. Take your time, guys. Yan, sige, ito na lang. Okay na. Pag sumobra na lang sa 1 hour, yung TF ko, dadagdagan na lang. Ito na lang solusyon natin. Biro lang. Eugene, medyo gumit na ka na lang konti. Yan, tas layo ka ng konti sa camera. Yan. Okay.
Gitna ka, O lumabas ka na sa People You May Know ko. Ikaw ba tong may pusa at samurai? ako yan, ako yan. Oh, lumabas ka sa ang galing ng Google, oh. Oo. Pucha. Google nga ba to? Meta. Meta. Lumabas sa People You May Know, eh. Dito, Eugene, usog ka ba sa kaliwa mo? Sige pa. Sige pa. Usog ka pa. Sira yung buong kaya. Yeah. Ay, sumobra, balik ka. isa pa, kaliwa. Sagad ka pa, tapos atras ka ng konti. Atras ka. Yan, para in frame ka. Yan. Okay na. Yun. Ay, sorry. Na-interrupt Okay yung kwento. So, yun nga, nag-umpisa kayo. Pero, prior to PWR, di ba, meron ka ring experience with MMA. So, medyo nakatulong ba yung experience mo na yun with MMA going to wrestling? Or MMA is a different animal with wrestling? Different, pero kung sasagutin ko yung question na kung nakatulong siya, definitely nakatulong siya. Medyo malaki yung naitulong niya. Sige na, stamina sa MMA. Oo. Like, pwede ko siyang i-itemize, pero medyo madami. Siguro, kung i-cliff notes natin, unang-una yung performing on a big stage. If wala kang experience doon, first time mo makakita pinapanood ka ng mga tao, pinapaligiran ka ng mga tao, nakahubad ka, kakabahan ka talaga ng solid. Yun, medyo nakatulong yun kasi sa MMA, nakahubad naman kami, ganun. And mauupakan ka naman talaga kahit na anong gawin mo. So, yun, medyo, sanay na dun sa light, roar of the crowd. Yung physicality, of course, nakatulong. Tapos, yung overall movement, since, for lack of a better term, na you are pretending to fight, magiging mas fluid yung movement mo. And, minsan, more often than not, it actually looks real. Or minsan minsan napapalakas, nagiging totoo talaga. Solid yung sipa mo. Nung first show na napanood ko sa inyo, yung... Anong show yan? I think, sino ba yung kalaban mo sa pilot episode nyo? Ng FPW? Yeah, si James pa na. Oo. Oo. Solid yun. Ayun, ang psychology ko doon, dahil maliit siya or smaller guy siya sa akin, kailangan ko lakasan more than usual. Kasi it's gonna look, pag magmumukha siya lalong mahina. And magmumukha din ako mahina if medyo mahina yung sipa. If inalalayan mo or sobrang baby, psychology-wise, hindi siya mag-make sense. Dapat medyo malakas. Nung kay Kali, di ba, nung last match ni Gayo, parang sa next show nyo, lakas din eh. Sabi ko, katakot pakinggan. Ngayon, saka yung suki yan. Pati nung nag-triple threat sila ni Mike, Ralph, kung tama yung alala ko, yun yung spot na yun. Ganun din, tanggap siya sipa sa likod. Pero ano naman yan, syempre, may consensual agreement na gaano kalakas o alam niya na makahataw siya ng malakas sa likod. Walang resibo. Nasa kanila na yun. Hindi ko na alam kung meron. Pero sa kanila na yun. Sige. Ako naman mag-backtrack ako ng konti, no? Kasi I was avid watcher na rin ako ng PWR noon nung before na mategi yung promotion. And I was able to watch siguro a good half of Quattro's career sa PWR. So I want to know yung sino-sino yung yung kasama mo sa Los Trabajadores. Ang nag-start niyan, they started out sila YOLO Twins muna yan, Uno and Dos. Sila yan. Sorry, sila yung Uno and Dos. Wow. Yes, sila yun. Tapos with the intention na unang-una kulang yung talent, walang enhancement talent or jobbers. So sila na yun and they could get more ring time. So yun, sila yung Uno and Dos. Tapos ang tres nun was someone named Kevin Skull.
Hindi na kami nagkasabay, pero alam ko yung name niya, wrestler siya named Kevin Skull. Tapos ang sumunod na tres was si John Evander. Oh. So 2 tao yung nag-play ng tres. Tapos yung 4 character, nagawa na siya or nasulat na siya way before I came in. So finil in ko na lang yung spot na yun nung nakita nila na, oy, parang okay siya na mag-play ng 4. And since wala pa siyang character, ito muna yung gagawin niya. Yung And yung Supremo. Supremo si Red dun. Ah, Obvious naman. Siya yes. lang naman yung may ganong hugis. pero may ginawa kaming spot doon. Meron kaming si Reddy, introduce na si Ralph. Tapos, paano yung Supremo namin? Wala. Kumuha kami ng bootcamper no, ng pangalan nun si Ed. Tito Ed. Hello, kung nakikinig ka, shoutout sa'yo. Pinag-mask namin siya, pinagtaklob namin siya. Tapos pinaupo namin sa wheelchair. Na kunwari, siya si Supremo. Tapos, habang nakapatay yung ilaw, naka-spotlight kay Supremo, si Red, nakaganyan, nagsasalita sa microphone. Tapos, yung Supremo namin na peke, nagma-mouth lang ng random words. Parang dinadub siya. Ganun. So, yun yung nangyari doon. Ang cool doon. Yung sa hindi kita matutulog. Medyo kasi, hindi ka matutulog. Parang ganun. Parang ganun. Si Andren. At saya. Pero to think na from that kind of gimmick and then now you're already, sabihin natin, one of the all of that nanggaling sa Los Trabajadores gimmick, then now all are stalwarts of FPW and local Philippine wrestling in general, no? Ang layo na narating. Parang for me, no, it's highlight of your journey, kumbaga. Kung isipin natin yung nag-evolve lahat ng characters na yun from that gimmick. Swerte nga daw yung Trabajadores kasi lahat ng aside from one, lahat nag-flourish yung career or at least in a local sense. And may nakalimutan pala ako, si AB3 parte din doon. Siya si Maximo. Oo. Tama. May AB3 pa. AB3. Sige. Alam mo siya yung drummer eh. Drummer ng Kamikaze. Sorry. Sino? Drummer ng Kamikaze. Drummer ng Kamikaze. Si Boards? Si Boards. Boards. Fan ako ng Kamikaze. Yan. Sorry, AB3. Sorry. Joke lang yun. Alam naman ata. Alam na kasi ko sa inyo yung picture namin. Meron kaming parang family portrait nun eh. Na Trabajadores. Just to add lang, hindi ko na-gets nung first time kong manood sa inyo. Bakit 4? Pero ang cool lang name. Pero bakit 4? Wala, ganun lang. Numbered lang. Walang deeper meaning. Tapos numbered lang siya. Tapos yung intro mo, Metal Gear, tsaka ang tawag doon, Castlevania, di ba? Ano ko yun? Yung supposedly, yung Metal Gear para lang doon sa event na yun. Kasi, nung nag-start yung FPW, lalo nung meron kaming parang dry run shows. May nakadalawang dry run shows noon. Yes. And hindi ako nakasali doon dahil injured ako. So parang siguro, paarte na lang, nilagay ko yung kept you waiting, gano'n. Na may nag-aantay sa akin ng mga fans, siguro mga 3 na inantay ako mag-debut. So yun, para sa kanila yun. And para din sa mga Metal Gear fans. So, grabe yung Venn diagram. Sobrang liit na. Naalala ko, bumili ako ng t-shirt sa'yo nun ng FPW eh. Sa show? Oo, sa show. Okay. Alam ko yung mamatay ng, mawala na lahat, wag lang wrestling. Mawala na lahat. Ako ba yung nag-handle ng merch nun? Yung FPW shirt mismo. Okay. No. Sorry, hindi ko na masyado maalala. Kasi alam ko nag-ring bell din ako nun eh. Parang timekeeper din ako nun. Yun. And then, sige, balik tayo sa PWR. Sino yung masabi mo na one of your memorable matches during that time? Memorable. Marami-rami. Siguro yung feud namin ni Ralph.
Siyempre, for the championship yun. So, very memorable yun. And ang dami ko rin natutunan doon. And very green pa ako nung time na nangyari yun. So, memorable for me. Meron ding series of matches din kami ni Mike Madrigal. Dalawa yun. Tapos isang Path of Gold. Yun yung parang Royal Rumble namin before. Kami yung final 2 competitors. So, meron kaming mini match nun. So, ang ganda din nun. And Johnny Vander matches, actually. Yes. Ang ganda yung mga Johnny Vander matches. Actually, yung last Johnny Vander match this FPW, grabe yun yung ano. Thank you. We rated it one of the matches of the night ng ano. Ano yung rating? One of the match of the night akala sa ko amin. may star rating ka eh. Wala naman. Parang nirarak namin ko based dun sa sa event. Ikaw Eugene, bigyan mo nga ng ranking system. Limang boobs na joke. Bastos. 5 I would say 5 out of 5 stars. Dude. Maganda Okay. Stars. Stars. Oh. Okay. Maging ka na, maging Dave Meltzer ka na ng Pilipinas. Hindi ako ma-analyze sa wrestling eh. Alam niyo naman ako eh. Marinig lang akong gubalabog yung ring, masaya na ako eh. Grabe yun. Kaya nasisira ni Duke Ortega yung o baka para sa'yo yun, kaya nila sinisira. At nakita pa nating mag-groundwork si Red sa show na yun. So, it's good. Kaya yun, ini-invite natin ang lahat ng tao na manood ng mga local wrestling matches, lalo-lalo na sa FPW para yun. Sabi ka ni Boss Trent, para may bagong ring. Pang war games na yun, dalawang ring. Dalawang ring. Ay, sige, go Eugene. Go muna. Kasi na ko lang is, nakapansin ko sa Bago Matulog na it's either sa Cool Pals or sa Bago Matulog na group na you're looking at yung picture ni James Caraan na pinapedigree video. Yung video. Sino yung pinapedigree niya? Sino? Baka si Sir Jomar ata or si Ese, gano'n. Mga gano'n. Okay. Di si Sir Jomar na. Iba din sa Bago Matulog. Ay, sa Cool Pals. Cool Pals. Posible ba? Tingin nyo kaya? Parang kasi ang gandang matchup din eh. Tsaka makaka-rank up kayo ng Cool Pals sa kung mangyari. James Caraan versus Quattro. Paano po makikibooking nun sa sakali? Actually, matagal ko nang kinakantahan si Red simula nung nakita ko yun na interesado ba talaga sila or something. Ang sagot lang is interesado sila gumawa ng content. And yung match medyo tingin ko hindi naman malabo pero it's gonna take a lot kasi commitment din, time commitment, and si James hindi rin maluwag ang schedule nun eh. So marami siyang i-give up na oras and income para lang magkaroon ng match sa isang indie wrestling promotion na wala siyang kikitain. Pero to build on your fantasy lang Eugene, parang maganda rin siguro na parang unfinished business siya, main event, ubusan ng lahi, Cool Pals versus a certain roster ng 5 people from the roster of FPW. Ay, ang ganda nun kung sakali. So magagawa na ni Roger yung big palette niya ako sakali. Kahit sabihin mong Team Cool Pals versus Team Bago Matulog. O may tatlo agad. Okay yun. Maganda yun. Mga Bago Matulogers dyan. Alam ko na, Boss Red, booking. Dream booking lang. Ang isang dream book ko, and binention ko na sa last episode. Sabihin ko ba? Sabihin mo. Kasi naisip ko, if sabihin si Thiago goes after a belt, sabihin sa'yo or kay Ralph. Tapos matatalo siya first time. Second time, parang, kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng motivation. Tapos may gagawin pa sa kanya. Si Ryan Rems,
Si Ryan Rems kasi tito niya pala. Tapos, tutulungan kita mag-train. Kaya lang yan. Huwag ka magbaba ng short sa plaza. may montage muna bago yung May montage. Syempre 80s eh. Parang Oo. mga 80s montage. Tapos, parang pagkatapos ng montage, mag-i-intro, magigitara. Sino kasi nagigitara siya, di ba? Si Tiago. Tapos ang kakata ng intro niya, si Ryan Rems. As tito niya. Yung kanta? Yung kanta ni Tiago talaga, yung squats? Yung yung Gym Bro. May lyrics yun. Ganun nga. Gym Bro na Ryan Rems version. Oo. Kasi kaya naman ni Ryan Rems, mataas naman boses nun. Hindi lang halata kasi napupunta sa yung vocal voice niya lang. Popular. Yun lang yung pantasyo. Inisip ko kung mangyari kaya yun o bobo nun. Tapos posible naman siya pero it has to make sense for everyone. Ayaw nga. Lang. Ayun. Ako naman, so mabalik lang tayo ng konti. No? Kasi na-mention kanina ni Quattro si Ralphie Mabayashi, no? And na-recall ko lang in one of our interviews with him that during that time na hawak-hawak niya yung PWR Championship is that yung fans are clamoring na for Quattro and he really wants to relinquish the title to you. Kumbaga. What are your thoughts about it nung in-approach ka niya na let's make a story out of you para i-build up ka to rise up and become a PWR champion? Actually, hindi niya ako in-approach. Nalaman ko na lang na after nung first match namin, hindi naman siguro clamor, pero yung crowd reaction with that match, dusty finish kasi yun eh. Nagkaroon ng dusty finish, tapos eventually, siya yung nanalo. After the match, parang lumapit siya dun sa booking team or he had a conversation and sinabi niya na pinupush niya na ito, pinaparaphrase ko na lang to kasi may mga expletives eh. Na pinupush niya na eventually dapat sa akin ma-drop yung title. And hindi niya sinabi sa akin to, hindi niya tinanong kung papayag ba ako o gusto ko ba to. Yun na yung pinush niya kasi in his mind, in his wrestling mind, yun yung dapat mangyari. Yun. So, pero I think worth it naman na napunta nga sa yung championship because dito, a lot of banger matches happened rin afterwards. Yeah, you could say that. Pero laging kasi, parang hindsight is 2020 ka nga. Nung time na yon, siguro siya lang ang nakakakita nung vision na yon. Na siguro siya and maybe a few other people and a lot of people didn't share the same sentiments na akala nila it was too early or they think na may ibang better contenders that could get the belt from him. And pwedeng tama din sila, pwedeng hindi. Pero ang nangyari in reality is nakinig din sila kay Ralph and kung ano yung resulta na alam natin ngayon sa timeline na to, kung merong banger matches, kung may pangit na matches, yun na yun. And nag-end siya with Homecoming, di ba? Nagkaroon ng Jeff Cobb. Yes. Siguro yun na lang yung mailalabang ko doon na yun, nakapag-produce ako ng ganong klaseng match. Yes. Actually, gusto kong rin itanong yun eh. Yung match mo against Jeff Cobb and Chris Panzer for the PWR Championship nung Homecoming. Nanood ba kayo nun? Yes, ako. Andun ako. Hindi pa ako fan ng hindi pa ako local nun eh. Okay. Anong tingin mo sa local? Peke naman yun eh. Ganun. Pero may panahon kasi na sorry skeptical ka ba? Skeptical? Skeptical ako noon. Nung okay lang naman yun. Wrestling fan na ako ng bata eh. And then nung dumating yung MMA at saka yung syempre sumikat si Pacquiao yung boxing, di ba? So parang doon nasira yung gets. Yung expectation ko sa wrestling. And then napanood ko yung Glow na parang teatro siya. So bumalik lang ako ulit.
with a different perspective. Just to be clear. Yeah, gano'n lang. O walang kaso yun kasi ako din naman nung hindi naman sa sinabi kong pangit na yung wrestling. Pero syempre nagkaroon ng phase na natutuwa ako sa suntukan na totoo. Natutuwa ako sa mga nananakaw. Yun. Tapos hanggang sa syempre magkakaroon ka ng different appreciation pag nanood ka ulit ng wrestling na magagaling. And safe to say naman syempre nung PWR, kung i-compare mo yung product noon with what you see with WWE, medyo malayo. So maging skeptical ka naman talaga, which is totally fine. Pero gusto kong i-acknowledge na at least binigyan mo ng chance, di ba? Nanood ka, nagustuhan mo, ayun. Solid. Okay yun, Yeah. okay yun. At saka to add lang, no, iba talaga ang experience na mapanood mo ang isang wrestling match ng live. Sobra. Ng live, nami-miss ko na nga yung feeling na gano'n Sa totoo lang. Lalong-lalo na, kahit dito kasi iba yung nakikita natin sa TV. Sa small screen lang itself, iba yung nararamdaman mo talaga yung live reaction ng crowd. Dito wala kang distraction coming from the commentators. What you see is what you get talaga Kung ano yung nakikita mo on the ring and around. Nasa harapan mo na, di ba? Yung pagka sa TV kasi ang dali magbunot ng cellphone, ang dali pumunta sa refrigerator, di ba? Kuha ka ng pagkain. Bubuo ako ng Gundam kanina, nanonood ako ng wrestling. Ayun, yung mga ganun. Takot ka ng bayag mo. Hindi naman ako pwede magdala ng model kit dyan sa FPW. Ay, sorry, na-derail tayo. Sorry, may bago matulog guy kayo dito So, na-derail tayo. Balik tayo dun sa homecoming? Homecoming, diba? Ayun. Sorry. Pwede ka na, Eugene. Joke lang. Okay. Ayun nga, yung paano pala yung build up for the matches ninyo noon sa with Jeff Cobb? I think you're the first match ni Jeff Cobb rito sa Philippines. Build up, you mean story-wise? Story-wise, and then syempre yung yung feeling na pinalipad ka niya from story-wise, ang nangyari noon, nagkaroon muna kami ng one-on-one match ni Chris Panzer. Tapos for the championship, and it ended up in a draw. Yes. So, yun, drama. Tapos nag-play sila ng video ni Jeff Cobb na pupunta siya ng Pilipinas, hindi siya nagtatagalog. Pupunta siya ng Pilipinas na gusto niyang i-challenge yung champion, and since hindi pa na clear yung naging draw, magiging triple threat. So, yun. Yun na yung naging build-up story-wise. Wala masyadong build-up, of course. So, simple lang yung approach. Kumbaga, in-insert na lang siya. Insert. But yeah, yung naramdaman mo nung grabe yung ginawa sa'yo ni Jeff Cobb, pinalipad ka niya, no? Yun, may istorya ako doon. Nakita ko na yung move niya na yun kasi kakatapos lang nila mag G1 Climax. Nakalaban niya nun sila Naito. Tapos ginawa niya doon niya yun yung nag-iisang F5000 niya sa Climax na yun. In F5000 niya si Naito. And sabi ko, kung sa akin niya gagawin yun, mas mataas to, saka mas maraming ikot. Yes. And lighter, syempre, given, mas lighter na ako kay Naito. So, ang ginawa ko nun, sabi ko, hindi na ako masyado mag-weights or magpo-protein or whatever. Kasi hindi ko rin naman sila mabubuhat Gagawin ko, bababaan ko yung weight ko, magpapakalin ako. Siguro bumaba ako around 143, 145, ganun. Wow. So, with the intention na para pag binuhat niya ako, kahit na siguro konti lang na lose ko, 8 pounds, with the intention na mas light yung poste ko and mas malakas yung hagis niya. Na alam ko talaga na magiging moment siya if we do it right. Yes. So yun yung story ng F5000 na yun. And inano ko kagad nung nag-meet kami that day. Actually hindi, the night before kasi sinundo namin siya sa airport. Sinabi ko na kagad sa kanya na
gusto ko i-take yung move na yun, yung ginawa niya kay Naito. Hindi ko pa alam kung ano yung tawag. Sinabi ko lang, yung ginawa niyang move kay Naito, gusto ko i-take. Ayun, puwag naman siya. Wow. It became one of the highlights nung homecoming. Daming Minsan ka lang makakita nun kahit saan. Tapos dito sa Pilipinas, syempre, Oo. napaka-rare nun. Yes. And sumisigaw yung mga tao, kala nila F5 eh. F5. Oh, Diba? F5000 Kasi set pala. up, diba? Mm. Ngayon nga, diba? Maggandong ka ng fireman's carry ka. That's it. Diba? Ewan ko Parang kaya ganun. nagsimula yun eh. Pero Hindi ko rin alam kung kailan Oo. nagsimula. And hindi ko rin sure if is it just a local thing? Mm. Sa US ba? Ganun din sila? Or sa Europe? hindi kasi Yes. kailan malalaman eh. Kasi sa WWE, parang ina-edit out nila yung ano eh, di ba? Parang hinihinaan nila yung crowd That noise. or, Oo. or Or pinapatungan Oo. nila ng crowd noise. Yun yung hindi ko gusto. Kasi na ano sila, eh, di ba, na-accuse sila nun kay Dirty Dom na pinapipe in nila yung boost. Tapos Oo. kay Roman, pinapipe in nila yung cheers. Yun, pangit naman yun. Pangit. Kasi yung, kaya ano nga diba yung retirement ni Sheila? Ang edit out na nila doon is lahat nag-cheer. Pero yung original Hindi, bullshit! kita mo naman yung mukha ng mga tao eh. Oo. Yun, Minumura kasi Triple H eh. Ay, hindi napanood ko yun. Yung, yung ano ba tawag nila doon? Post-show? Oo. Yung nasa street sila. Diba? Solid eh, solid. Paiyak na ako, biglang sabigaw na, isama mo yung jorts. Sabi ko, kinuha ko gumano. Ayun. Go, Eugene. Ano kaya pwede kang tanongin? Since ano din, no? Aside from wrestling, kasi napapansin ko rin kasi ano, fan naman tayo bago matulog dito eh. Ano pa yung mga, since yung nag-deep dive kayo with games and ano, parang ano pa yung mga nerdy shit na pinagkakabalahan mo? Just Mahilig ako sa video games, anime. Obviously, yung video games kasi yung kept you waiting ha. Yun yung, doon ako na-hook eh. Sa mga favorite ko yan. Metal Gear franchise, Resident Evil, Final Fantasy, although hindi pa ako naglalaro ng remake. Yung mga OGs pa lang nilaro ko. And fighting games, of course. Sinong main niya sa Tekken ba? Tekken 8 ang main ko si Feng. Yung Chinese na ano, yung Pungar expert. Yeah. Anong tawag? Pungar. Yung Tiger Crane style ng Kung Fu. Yung bang tawag doon? Yung, di ba yung si ano nga yun? Yung sa Kung Fu Hustle, yung bakla na may rings dito. Yun yung style niya eh. May tawag sila doon eh. Lumalabas yan pag pinipili mo si Feng eh. Pero parang nung chinecheck ko yung move list niya, parang more on Kenpo something. Pero weird eh, di ba? Parang hindi siya tunay na martial art. Or masyadong ancient martial art. Siguro nga. Dato kasi ako eh. Ako sasabihin ko dito yun. Sige, go. First ako, hindi rin ako ganun tumagal. So yun lang, nagpaka-deep dive din ako kay Bruce Lee noon, ng mga panahon na yun, tsaka sa mga Ip Man Kung Fu movies. Okay, lahat naman tayo dumaan dyan. Siguro yung yun nga, usually mga nerds may hilig doon eh. True. Yes, sir. Okay, babalik ulit ako sa wrestling eh. Sige. Kung ako babalik sa wrestling kapag ano. Sige. Si Jomar, hindi ka ba mahilig sa video games or? More on ako, siguro ang na-try ko talaga on MMORPG like Ragnarok and Perfect World. Mukha ka namang naliligo. Bakit? Grabe. Hindi ko lang. Mukha ka namang nakapagtapos ng college. Sorry, balikan ko lang si Feng. Sige. Ang ni-research ko ang lumalabas na fighting style niya is Taiji Quan.
Taiji. Taiji Kwan. Bata lang sa isip ko. Huwag mo nang tanungin sa akin kung ano yun kasi hindi ko rin alam. I-google ko lang din ulit, Taiji Kwan. Iba pang form of Basta Chinese martial art. Basta Chinese martial Oo. arts. Hindi. Ito yung Taiji Kwan pala siya. Taiji Oo. Kwan. Magagalit sa akin si Alvin kasi friend natin yun si Alvin. Sino Alvin? Alvin si Vintendo. Si Nintendo? Ba't siya Oo. magagalit? Kasi Hindi wala. ba si Chinese Hindi, I mean ano lang kasi ako. Pag naglalaro Tekken, di ko kasi alam yung movesets ng mga characters. So I just button mash. Pinipindot-pindot mo lang. Pipindot-pindot lang ako ng buttons. Okay lang naman yun. Oo. Nagugulat lang ako. May gano'n pala siya technique. Ganun Ako, lang. since napunta tayo sa Tekken, saglitan lang. Ano ako Lomin talaga ako kasi fan ako ni Bruce Lee. Pero added na rin si Jack 8 na ngayon kasi Jack 8, Oo. Dahil may sa robot, gano'n ba? Yun din. Tsaka may ako sa mga machong lalaki. Kung macho lalaki na, tag Paul Phoenix ka na lang din. Hirap Actually, halos siguro 90% ng lalaki sa Tekken, unachievable body. Oo. Pinaka-achievable dun si Bob eh. Oo, si Bob. Pinaka-achievable. Pero grabe naman yung ni Bob, yung athleticism niya for his for his weight and body composition. Yun nga daw kasi yung lore niya na sobrang galing niya na martial artist kaso kulang siya sa power. So imbis na kailangan niya sumali sa King of Iron Fist tournament, ito na yung pataba na lang siya. Tapos ang tagline nga niya 'di ba is speed and weight. Yeah. Na tama naman, force equals mass times acceleration. So talagang alam na alam ni Boss 4 yung kanya physics. Minsan yung truth naman yun kasi yung lagi natin si The Mountain yung laging hero ng mga matataba yung lumabas sa MFA yun tingnan mo siya laki ng tiyan tapos lumalaban sa yun lang just to add in lang. Sige. Ako tatanong ko na lang siguro is sa which promotion ka mas nanonood? NJPW, WWE, or other promotions? Ngayon, siguro recently, past maybe 2 years, mas madalas ako manood ng WWE. Mas accessible. Mas accessible, mas madali siya panoorin, hindi siya nakakapagod. Tapos minsan, yun nga, pwede kang manood and maghugas ng plato or pwede kang actually nagkaroon ng time naglalaro ako sa kabila kong screen tapos may play na match dito Yes. Meron sa mga NJPW matches or mga ibang indie medyo hindi mo siya kayang gawin. Medyo mas kailangan mo mag-focus tapos yung minsan yung isang match or isang event ng NJPW minsan nakakapagod siya panoorin. Na yung double main event nila minsan tatagal ng isang match 30 minutes o dalawa 30 minutes. Isang oras na yun, dalawang match pa lang. So medyo nakakapagod siya. Pero ako pag pinapanood ko yung mga NJPW, ang nagugustuhan ko sa kanila is yung entrance nila. Entrance sa mga wrestlers. Yung presentation, no? Oo. Grabe. Nakala mo, ang ganda na ng sa WWE, no? Buta, mayroon pa palang meron pa palang hihigit, Sobrang ganda. As in, parang anime intro. Anime, MMA fan ka ba, Jomar? A little. Konti lang. More on UFC. Nanood ka ng Pride nung araw? Pride FC. Oo. Sakto lang. Ayun, check mo yung mga entrances nun. Medyo matitindi din. May nagkaroon ng time, ang start ng event nila, meron silang mga nagta-taiko drum. Ay, Pero parang si 1FC din parang medyo straightforward na ngayon mga entrance sa 1FC mas straightforward sila. Medyo nagsha-shy away sila from the pageantry and the trash talk. So, kung gusto mo ng pageantry, syempre, manood ka ng pro wrestling. Oo.
Pero ang naalala ko lang noon sa 1FC is that si Rika Ishige na medyo nagano ata siya noon. Anime character din na na entrance. And then sino pa ba isa? Si Android 18 na pangalan. Alam ko na kung ano yung mga type mo ah. Alam ko na. Baka pinapalo no? Oo. Di ba ano pa pangalan nun? Nakalimutan. Hirata? Oh, yun, tama. Itsuki Hirata. Yun. Itsuki Hirata. Tiny Doll, tapos si Hirata. Alam ko na yung mga gusto mo. Di lang yun. Marami pang iba. Marami pa iba, okay. Oo. Mga Mark din. Striegel. Yeah. Finalo ko rin si Mark Striegel. Type naman ni Eugene niya, Mark Striegel. Sa physical Asia ba tama? Takal, tonto ako. No? Sobrang never been prouder to be a Filipino. Nung nanonood ako ng physical age. Again, natin, sana kami nandagay na sa kalawang dibdib. Pero alam kong hindi sila mananalo. Pero ang sarap lang suportahan. Yes. Parang parang feeling ko sobrang underdog ng Pilipinas nun eh. Sobrang anime ng presentation ng Physical Asia. Yeah. Well, certain clips pa lang yun na nakikita ko, pero yun nga, the premise itself is, it presents it, parang yun pa lang, okay, sige, gets ko na kung ano na nangyayari doon. Panoorin mo. Oo, Maraming mga kamukha nila Tiny Doll doon. Sa Physical Asia na yung 2 season, mapupuno yung mga gusto mo i-follow. Wag mo naman ang booking. Joke. Hindi, nasasabi ko rin eh. Boss 4 stating the obvious lang. dapat pakatotoo tayo. Ayun, babalik tayo dun sa yan sa stating the obvious na. Ang ganda nung ito lang, when you turned heel dito sa FPW, no, ang pinakauna napansin namin is yung vest mo. Bakit hindi mo na pala sinusuot? yung JAV CD cover na Actually hindi ko alam kung totoong job actress sila dahil wala akong kilala. Pero promise. Pero ang siguro kaya hindi ko na siya sinusuot kasi nagkaroon ng time na brands and networks or at least streaming services are looking at yes. At FPW, and ito yung nag-start yung partnership with Blast. And ayokong maging reason yun for us to lose potential partners and sponsors. So minabuti ko na to quietly retire it or ilalabas ko na lang siguro in a safer environment. Show. Pwede. Ano ko lang din, maganda nga din na nawala na kasi parang mas naging seryoso yung pagiging heel nyo nung wala yun, isa na rin yun. Tsaka ang weird na lalo nung nalaman ko na they're gonna put the title on me, ang first pictures nung title is suot ko yung vest. Parang hindi ko ata gustong maging yun yung immortalized picture nung, di ba, ng title reign, ng entrances, parang yun, kaya naisip ko na hindi ito yung representative dapat nung company, which is gusto ko sana in heel terms okay sana yun, pero hindi siya makakatulong sa FPW in the long run, lalo hindi pa siya ganun kalaki, paangat pa lang eh. Mamaya yun pa yung maging dahilan, ba't yan yung champion nyo, parang ganun. Ito, you have experience na playing face and the heel, no? So which is saan ka mas comfortable? Hindi ko alam kung recency bias, pero mas comfortable mag-heel ngayon since mas kontrolado ko yung match and yung pace. Tapos siguro masaya din mag-crowd work eh. Masaya din na pagka nasi-feel mo na yung energy medyo bumababa, ikaw mismo kaya mong ipa-react yung mga tao para magising ulit eh. Lalo pagka may nakita ka na hindi masyado nanonood, nagsi-cellphone. Sa awa ng Diyos, wala pa naman ako masyadong nakikitang nagsi-cellphone.
Kung So, Record lang. nagse-cellphone pero kinukuhanan yung kinukuhanan yung matches as clips. ayun, iba yun. Iba Iba yun, yung oo. nagse-cellphone na kinukunan ka. Alam mo naman pag kinukunan ka. Iba rin Mm. yung nakatungo. Saka iba rin yung pag nakatagilid yung cellphone. Mm. Iba na yung ginagawa. No? Ay, oo. Mas ano yun? Oo. Mas delikado Sa awa, yun. sa awa ng Diyos, wala pa naman akong nakikitang gano'n during my matches. Yes. Kasi, so far lahat naman feeling ko sa matches ng kumuha ng FPW, no? Kasi, ang laki na rin ng ano eh. Napansin ko rin with, kaya medyo nahihirapan akong manood ng ano. Kasi, again, mas gusto ko manood ng live. Hindi ko mapanood yung ano eh, yung sa YouTube eh. Iba rin kasi yung ano eh, random na ano eh. Yung, kumbaga yung, iba na yung kayo ngayon kaysa noon. Kumbaga mas nag-level up kayo than, kaya ang hirap din yung titingin ka sa cellphone mo. Unless emergency. Gagano'n lang ako saglit. Oo. Ang ganda lang nung ano eh, nung experience eh, na nandun ka tapos napaka-high performing pa ng mga wrestlers. Sa kayo doon. Tapos, yun lang. Just to add things lang. Kaya, feeling ko, malabo kayo makakita na ano ko lang yun, in my mind, parang, siguro, isa sa mga fears, irrational fears na, yun, makakita ka ng nagsiselfone or, mas malala, nakatulog. Yun. Ayun. Yun, di ba? Hirap nun. Hirap yun. Pero sa cast, Either sinama lang siya, 'di ba? Inaantok siya, sinama siya ng anak niya, nagsinasamahan niya yung anak niya. Pero may mali pa rin eh if nakatulog siya eh, 'di ba? Ibig sabihin, hindi ganoon ka-interesting yung pine-present mo. Or di naman, baka ano lang. Kasi ako, medyo guilty ako dyan. Nakatulog ako sa isang match. Pero, talaga? Huwag ka sabihin kung anong match. Pero, di ko sasabihin. Pero, ang excuse ko lang naman doon is that, puyat ako galing may ginawa ko noon last a day before. Nanood ka ng 1FC paulit-ulit. Hindi naman. Hindi. Basta may kendo practice ako noon, then medyo then medyo puyat din dahil nagbi-build rin ng Gundam afterwards. Then okay. Ayun. Pero at least, 'di ba, pumunta. And then later on naman gising rin. Parang nagpahinga lang konti yung energy. Kasi sa pinahinga mo lang yung mata mo. Oo. Hindi, yung yung energy lang. Nag-recharge lang ng konti. Pero kasi gets. Sa totoo lang kasi when you watch talaga the whole slate of or the whole show talaga, nakaka-drain ng energy kasi totoo. Hindi lang na kaya nga sabi ko noon sa isang episode namin na yung wrestling is a different kind of performative arts kasi compared to theater, wala siyang tinatawag na fourth wall. Kasi you give your energy to the wrestlers and then the wrestlers would reciprocate it, 'di ba? They would parang kung ano ginagawa nila sa ring, may reaction ka doon, and the wrestlers would feed off from that reaction. So para talagang both of yun yung umiikot doon sa sa buong sa loob ng mismong ng show. So, correct. Kaya parang nakaka-drain pero at the same time after ng show ang saya kasi all of you were able to, 'di ba? You forgot some of your problems kasi yung energy na na-expedite mo from that na-expend mo from the show mare-replenish din kasi it would feed you more energy afterwards eh. Kaya masarap na rin talagang manood ng mga ganitong shows in live. Saka hindi lang naman siya performer to audience eh. It's performer to audience to performer, audience to other audience members. Oo, 'di ba? Nakakahawa kaya yung energy na galing sa katabi mo, galing sa kabila, 'di ba? Ang ingay, sobrang ingay nun. Magkaiba kami ng chinichir. So, lalakasan ko yung sa akin. Parang ganun eh.
Saka ito dito, di ba, yung ang gusto ko rin sa live dito, kapag yung cheer mo or jeer mo dun sa mga wrestlers is sinasakyan rin ng crowd. Ayun, Oo. isa na rin yun. Isa na rin oo. yun. Iba, nag-iisip pa sila ng Oo. magandang quip di ba? Tulad na sinulat ko dun sa whiteboard. Nakuhanan kaya yun? Sana. Hindi. Siguro yung footage, baka footage. Oo. Yung mga photographer, check ko yung files nila, parang wala eh. Wala. Oo. Gawin lang natin next Oo. show. So, napaka-sustainable nga nun kasi dito tayo nag-aaksaya ng papel. Oo. Whiteboard na lang. Whiteboard ba yun? Whiteboard. Di ko alam na makikita mo yun. Siguro napadaan lang. Talagang meant to be. Nasa kabilang corner pa ako Oo. Diba? Kung doon ako sa corner na kabila, kitang-kita ko kagad. Mm-mm. Pero, yun talaga yung nangyari. In context guys, nagsulat ako sa whiteboard nakalagay, kinwestiyon na pagkalalaki dahil kay Quattro. Tapos, hinangat ko lang Saka yung hindi mo masabi, baka yung handwriting mo, hindi ko masyado mabasa, ayun din, diba? yun. May ganun din na, dun sa area na yun, medyo hindi pa siya masyado well lit. Yes. Sa susunod siguro, gumamit tayo ng mas makapal na, na marker. Siguro ang Whiteboard hindi marker. nakabasa nun is, nasa may entrance side kayo, diba? Oo. Nung time na yun. Ang hindi siguro nakabasa yung mga nasa hard cam side. Okay. Diba? Medyo baka masyado ng malayo and masyado ng maraming obscure. Mm-mm. Obscure ng post. Siyempre, yung ilaw, nag-iba na yung perspective. Yeah. Yun. Pero gumana naman, nabasa ko naman. Oo. Nabasa rin naman ni Lafiago sa kanya, ni Duke Ortega yung nilagay rin. Iba naman sinulat namin. Iba naman sinulat Pero, namin. Iba naman. Oo. Ano yung sinulat nyo para sa kanila? Alam ko ata, you can do it. Tsaka yung You can do it. Yung kay Tiago. Tiago has reason. Kasi tawag namin. Kasi, naglugay kasi siya eh. So, naglugay. Inisip nyo na ba siya beforehand o saka nyo lang siya naisip? Yung whiteboard? Kung ano yung susulat nyo para sa wrestler? On the spot lang, di ba? On the spot lang. On the spot lang. Nangyari. Tapos, yun, wala na kami Minsan pag wala kami maisip, di ko na ilalagay. Okay. At least hindi napipilit, di ba? Hindi pilit. Spontaneous talaga. So, ang galing. On the fly, kung tawagin in wrestling. Yes. Actually, dapat meron ako ilalagay doon kasi ayaw ko nakita ni Red. Hindi ko na inakyat kasi baka Like ko Rex at Red pa rin. Parang Jokoy sucks. Masyado na siyang deep cut. Bago matulog na lang yun. Tsaka full Ayun. Tanong ka pa, Eugene? Ako siguro, siguro mga 3 questions na lang. Pero isang question ko is, sa mga bagong graduate ngayon, sa tingin mo, sino yung pinaka magiging challenging sa'yo as a champion? Challenging as champion? Yun. Kapag challenge ko ngayon, bagong graduate, mahirap masyadong konti sila. And masyado pang siguro kung sabihin natin fairly new, si Tiago talaga yung may makings of a superstar and future champion. Regardless of kung mid-card o main title, nasa kanya yung look, nasa kanya yung size, and yung performance niya is just right. Konting tweak pa siguro, pero nakikita mo na nandun. Yes. Saka dito, look at how he carried yung match na yun against Rocco Nacino, no? One of the highlights yun. Gandang argument yun. Oo. Ang ganda na. Parang reminiscent of si Damian Priest tsaka si Bad Bunny. Yes. Diba? Ganda nga nung analogy na yun. Pero, pinagmukha niyang able Pinagmukha niyang able yung... hindi ko naman sasabing hindi able si Rocco, pero first match na to diba? First pro wrestling match niya. And you are bound to make mistakes. Recipe for disaster. Pero tinan mo naman yung na-produce nila na match. Yeah. Oo. Nice. Parang
ano talaga. Ang headcanon ko nga doon, kasi di ba ang hilig niya mag mid rope frog splash si Rock. Ang nasa isip ko doon, hindi ako magpapapin dito ng mid rope. Dapat mag-top rope tong hayop na to. Ayun, yun yung naging story basically. Galing. Galing. Pero, tama ba yung hunch ko na you are now one of the coaches ngayon sa FPW Academy? You can say na one of the coaches. Hindi ako head coach or hindi ako yung, ano ba tawag mo doon? Yung laging nandun or laging nakatoka, hindi. Pero if need be or merong isang area na I could share yung knowledge ko, yun, pumapasok ako for that. And anong yung fino-focus mo sa if you're the one who's leading the training, ano yung mas fino-focus mo sa Ang fino-focus ko is of course kung saan ako magaling. Siguro yung medyo shoot style. Yun, tsaka yung mga corner spots, yan, favorite ko yan. Kung mapapansin nyo sa mga matches ko, marami akong corner spots. So, yun ang, kung nagtuturo ako ng spots or nag-share ako ng knowledge, marami na corner, maraming nangyayari sa corner. O binibigay ko na yung secrets. Cut nyo yan, cut. Biro lang. Sige. Ito pala, no? Sige, Eugene. Biro lang yun. Pwede nyo i-stop yan. Sige. Ay pa ba? Ito yun nga, if ever na meron kang uncomfortable things na masabi. Okay lang naman. Hindi, wala. Hindi, bakit sabi? Pinaninindigan ko yung mga sinasabi ko. Ito pa pala. Ito pala. Magkamali ako. Sige, tuloy. Ito na pala, yung gusto ko, ito yung sobrang heartfelt na story na recent sa FPW na talagang sinubaybayan ko rin is yung story niya ni Chino Ginto. So, paano niyo pala na na isip na yung build up for that story? Guess nyo ba si Chino anytime soon? Yes, we will contact him. Mas Chino shoutout. Mas Chino shoutout. Kasi mas maganda na siya magkwento niyan. Ang sasabihin ko na lang para naman meron akong masagot is meron yung retirement angle isn't exactly an angle. Talagang magre-retire siya sooner or later. And syempre parang bibigyan siya ng FPW ng magandang exit yung in his own terms, yun nga. And you have to make something out of it. So yun na, yung retirement angle. And siya rin yung hindi naman namili pero most of the story or creative behind that marami siyang input dun. So maganda na para may makwento siya pagka siya yung guest niya. Of course. Boss Chino, shout out sa'yo. Hopefully we could maraming kwento in between. Pero syempre ayoko namang kunin yung that's his story to tell. Yeah. Ang nalupitan ako doon is kinuha niya pa yung mismong intro guy yung tapos siya pa yung nagigitara doon sa match niyang dalawa. Ay, nagitara. Si Fidel De Jesus. Yes. Si Dark Crayola man. Pagkakatanda ko. Tanda ko ng Tower of Doom. Yun ang pangalan niya, Dark Crayola? Yun yata yung Dark Crayola, yung pangalan ng banda niya dati. May iba siyang banda na alam ko yung pangalan, pero medyo hindi ko lang maalala ngayon. Pero pag nabanggit mo, sure ako. Zeno Devata, yun. Yan. Sige. Search ko na rin. Baka ibang band, pwede naman siya magkaroon ng maraming band. Oo, yeah. Ayun, sobrang solid nung match na yun. And, well, he put up a good fight naman din. And, sobrang ganda nung match nyung dalawa na yun. Yeah. Thank you. Actually, emotional yung match na yun kasi what I remember. Actually, nakwento yun dun sa pinanood ko yung
episode ng PWR, Pinoy Wrestling Reviews kila Mhm. Boss Tiago. Si Miko pala yung referee nyo ata doon sa isang match na parang napagalitan daw siya backstage. Dahil doon Yung sa... sinasabi niya nasigawan siya. Oo. Yun ba? Yun ba yung sabi niya? Oo. Nasigawan siya. Oo. Ako yun. Mm. Sinigaw ko siya. Ano ba nangyari? Panoorin ko nga yung ano. So ako yung locker room bully. Hindi ko yung context na sir, pero panoorin ko na siguro. Panoorin mo, panoorin. Shoutout sa kila Boss Tiago, Marky and Idol James. Nakita ko yun. Pinanood ko yun kahapon. So, nakita ko. Pero at least, di ba, parang nakalimutan na ng crowd yung nangyari na yun. Yeah, oo. Parang kasi ang masakit doon, sabihin natin ganito, yun yung last, layo nung agwat nung show. Mm-mm. Yun yung last impression o yun yung last na nangyari. And what if hindi na kami nagkaroon ng isa pang match? Yeah. What if na-injure ako? What if na-injure siya? Mm-mm. Diba? Or yun na yun, that's how he ended his career. Mm-mm. Sobrang nun, grabe, parang doon ako hindi makapayag. What if this is actually the last match? Yes. Kaya galit na galit ako. And this is the main event. Parang dapat hindi naman send the fans happy, pero give them a definitive match, parang ganon. Actually, sige, to get the point and argument na ibang tao, napaganda pa nga daw. Oo. Dahil nagkaroon pa ng clamor for one more match. Yes. Dahil nga, yun, sorry. Sige, go ahead. Sorry. Actually, dito, yun ba yun, nasabi rin natin yun ni Eugene sa one of our reviews, no, ng match na yun, nung first match ni Quattro and Chino Ginto. Oo. Nabitin tayo nun, actually. And then yun nga, at the same time, yun ba yung yung 1, 2, 3 niya, hindi hindi lang, yung offbeat lang, parang bang, tapos medyo nag-hesitate, nag-pause ng konti. Oo. Akala ko nga, it's either nabaldog si Chino, or yun yung iniisip ko, baka itutuloy nyo pa. Yun yung nasa thought process ko nung panahon na yun. Wala, dapat hindi mo yun kasi, hindi ko alam. Kahit sa WWE, kahit sa AEW, nakikita natin yan eh. So, it could be an overreaction on my end, pero nung time na yun, wala, yun yung pakiramdam ko eh. Gusto ko mang sermon, and I feel like dapat hindi siya nangyari, pero hindi ko na siya inulit. Nung sinermonan ko na siya ngayon, nasabi ko na yung dapat ko sabihin, hindi ko na siya inulit ever. Parang, yun na yun, parang that's enough. Enough na yun. Na if mangyari siya ulit, then nangyari siya ulit. Hindi sermon ako siya ulit. Pero para sermonan ko siya multiple times for one mistake, yun, hindi ko gagawin yan. Yep. So, kaya good guy kay. Good guy. Hindi ako. I hate wrestling, peke siya. So, naka 1 hour na rin pala tayo. Dami na sige, marami pa tayong question. Sige lang, pero marami namang derail and nagkaroon pa tayo ng technical foul. Siguro tanong din ako isa pa, no. Sige, go lang. Shoot lang. With ang naano ko kasi is yung sino na ang magiging challenger mo if ever. Kasi I mean, tapos na si John. And hindi namin alam kung ano yung trajectory. Siguro wag na sasagutin mo pa to, no? Pero sino yung pinaka tingin mong possible mo maging challenger if ever? Yung pinaka capable. Capability lang pala eh. Hindi lahat na. I mean, yung parang sino ang pinaka
I would say sa roster. Sino yung Sa pinaka... roster ng sino yung- FP, sino- daya mo pinaka- naman, in-specific mo eh. Dapat si Kuy kahit sino. baka sabihin mo si Kenny Omega. Kaya sabihin ko si Jungle Boy Jack Perry, pare. Jack Perry. Gagamit kami ng real glass. Oh, yeah. Really? Cry me a river. Oy, baka may mag-headlock sa kanya sa backstage. Yun lang. Hopefully wala pa nangyayaring ganun sa inyo. No? Wala naman. Ano naman, very very tightly knit naman yung FPW roster. Mukha naman. Yeah. Solid. Ang galing ko, na-evade ko yung question mo. Oo nga, babalik ko. Sige, ganito na lang. Tarito, may mga natutunan natin sa bago matulog yun eh. Oo nga. Gina, mango, nectar. Sige, ganito na lang. Kasi since may kabilang local promotion tayo, sino yung tingin mong if ever sino yung challenge mo if ever? if ever challenge ko? if gusto mo you are interested to have a match with if there's there would be a forbidden door that will be broken or forbidden door. Oo. Ako gusto ko yung character ni Hakai Mateo. Yeah. Yung kalo-collect ko. Kasi ang waifu ko! Magalit yun, magagalit. Baka magalit siya sa'yo. Ay, sorry po. Hindi, kumikero naman kami, okay lang yun. Baka sabihin niya, "Hoy, mas mataas kaya yung body fat niya ng 10%. Hindi, pero yun. Nakikita ko yung post niya minsan dumadaan sa feed ko. Natatawa ako, natutuwa ako on how he meshes yung hobbies, yung character, and pro wrestling. Galing din niya mag-content. Natatawa ako sa niya. Parang siyang malafilty crap na kung mag-video sa Meron siyang meron siyang isang video nun na parang hindi ko alam kung totoo ba yun o fake news. Pero the fact na naka-question ko kung totoo o hindi. Diba? Parang, that's good enough. That's good enough. O sige, kung hindi siya totoo, at least, napanood ko pinanood ko yung video, hindi ko yung skip. So, that's something. Saka, dito, no? Nagle-level up na rin yung online presence ng lahat ng mga ng mga nasa local wrestling scene din. Dapat. Oo. Hopefully mag-flourish ito kasi kung ano yung ikagigin nyo, ikikigin din ng comics ko. So yun. Pero yun. Napaka-selfish na syempre, pero sige. Mutual, tarito, hilaan pataas. May tawag dyan anong klaseng relationship yun? Yung ibon na kumakain ng leftovers ng crocodile. Di ba siya iba pa parang ganun. Hindi, commensalism ba or something? Hindi ko alam Basta may fancy term for it mga vulture, kumbaga, mga ganun. Ay, iba pa yun. Iba pa yun. Iba pa yun. Iba pa yun. Yung ito, kinakain lang niya yung yung scraps. Yung scraps nung iba pa alligator. Iba kasi yung mutualism alam ko ewan ko lang sa mga nanonood, please paki-comment na lang kung ano yung biologist. Comment down below. Kung ano yung. Anyway, sige, hindi na wrestling yun. Tuloy na tayo. Sige, lang, what made you decide na to build your physique, your body, and Kasi, nasabi ni Boss Red one time sa isang episode na nagugulat na lang siya na halos lahat ng FPW wrestlers niya nagiging batak na. Siguro on my side, gusto ko lang, ito ang story na-injure ako nung 2023. And what's the cause pala of your injury nun? Accumulation na lang yun. Walang isang moment or isang incident na nag-cause doon. Accumulation na lang, I think. Tapos, naging commentator. Yes. Nag-commentary na lang ako noon.
Tapos we're supposed to build Vandals as parang manager lang nila ako or parang Paul Heyman. Yun. Yeah. And wala na akong, hindi naman sa wala nang balak bumalik, pero if yun na lang yung magiging role ko in FPW, okay na sa akin yun. So, siguro by the end of 2023, nagkaroon ako ng health scare. Tapos, saka lang ako nag-decide na, okay, gagawin ko to for fitness, not for physique or para makabalik sa FPW. And parang gano'n, naging side effect na lang siya na, parang bukod sa yung fitness ko okay, parang kaya ko na ulit mag-wrestling. And it didn't take long. Siguro ilang months lang yun. 6, 5, mga gano'n, mga 6 to 7 months. Na try ko kaya ulit. Try ko kayang mag-comeback. Parang gano'n. Yun. And sumakto din, ang tagal namin walang show noon from the Robbie Eagles show. Tagal nga. So parang hindi rin ako nawala. And buti na lang, hindi ako nag-announce ng anything na magiging soft retirement or whatever. Wala. Hindi ako nag ganun. So, I guess thankful ako in a way kasi magmumukha akong ewan nun, nag-fake retirement or, di ba? So, yun din sinasabi ko sa iba na if meron kayong health problem or you think na gusto niyo na mag-retire, sit on it muna. Wag niyo munang i-announce. Lalo kung hindi naman siya magiging angle. Yep. Diba? Hindi niyo na muna kailangan i-announce. Parang magiging Ric Flair lang sila. Magiging ano ka nun magiging ano bang term nila doon? Yung typical wrestler na pag nag-retire, biglang nandiyan na naman. Pang ilang retirement mo na ba to? Diba? Diba? Yun. Anong si Dara? Lang. Pwede, or si, yun, pinaka best example yun, si Flair. Grabe si Ric Flair. Nag-wrestling pa tayo, buhay pa siya Enrile. Sorry. Pero at least nota dito, parang yung pagbalik, yung comeback mo, kumbaga sa wrestling was parang yun na yung byproduct of your change of lifestyle, kumbaga. Gusto ko pa mabuhay, parang ganun. Or ayokong maging burden sa mga family ko dahil kapag nagkasakit ka, yes. Di ba, alagaan ka nila. Or actually, masakit magkasakit Totoo. Masakit sa bulsa, masakit sa katawan, di ba? Nakakatakot din, di ba? Yung health scare, literal na scare siya. Ako natakot ako. So, yun na yung isang, I guess, nag-push sa akin na mortality, kumbaga. Yeah. Nice. Pero parang ano, no, yung do you think it's ironic kasi dito your wrestling the risk of having an injury during a match is very high. Even practice is very high, diba? It could be also either career ending or even life threatening, no? Parang medyo ironic na doon lang sa sakit mo na doon ka pa na karoon na realization ng ganun. Pero yeah, I think naman talaga kasi wrestling is something that you do because you love it, diba? And and healthcare is a different shock, kumbaga. Iba naman yun. Saka yun nga, sabi nga ni John Cena, di ba? Control the controllable. Ano ba yung makakontrol mo? And at that time, ang makakontrol ko is yung, di ba, yung lifestyle ko. Hindi na ako mag-iinom, titigil na ako mag-vape, mag-exercise na ako regularly. Yun, makakontrol ko yun. Ang hindi ko makakontrol is kung makakapag-bump ba ako properly, ayun, makakontrol ko yun actually. Ang hindi ko makakontrol is how my body will react. And if I'm in the best physical shape, mas mabibigyan ko ng chance yung katawan ko in the ring. Di ba? Na hindi ma-injure or baka pag-take ng 20 bumps per match or
Don't quote me on that. Nag-throw lang ako ng number na Yeah. cool. Ayan. Ayan, Eugene, you have last question pa sa'yo for on your end. Gusto ko sana magtanong bago matulog question kasi Sige. dito ay bago matulog fan. Gaano karami ang natatanggal sa cutting room floor at gaano karami yung nabiblip? Hindi siya ganun kadami. Very Not as much as I think. sila. Konti lang. So Baka less than 5%. Di ba parang parang nakakaburata sa editor na ang dami mong kinakat? Yung sakali. podcast naman, Oo. may editor si TPN na minsan lang may nakakalusot. So, dun yung nagiging sa akin siya babagsak yung mga nakakalusot. So, pag ginawa na siyang clip, syempre, hindi ko na siya isasama. Tapos, kung may nakalusot, yun yung i-report ko. Kaya nga minsan, ang nangyayari doon is magre-re-upload, di ba? Kasi, kinain ng data rats yung data rats. So, yun. Basically, yun lang. Minsan, may nakakalusot. Pero, initially, may editor si TPM. Add ko lang din. Go. Since bago matulog, no? Parang, i-recall ko lang yung question ko. Wait lang. Sir, kayo muna. Sige. Kaya lang kasi, sige. While you're gathering your thoughts, no? Kasi ako, in this podcast kasi ako rin yung i-edit Parang nakakaano nga talaga na medyo, actually, ang daming time na nasasayang na mag-edit ka lang. Pero dito kasi minsan di ka rin satisfy. Pero basta hindi talaga, pero bibigyan mo yung sarili mo ng bibigyan mo yung sarili mo ng benchmark or may threshold. Hindi mo talaga malilinis 100%. Totoo. Minsan nalinis mo 100%, paglabas nung pagka-upload mo, pag pinanood mo, putya, dapat in-edit ko yun, di ba? Oo. Ganun Pero minsan kailangan maging masaya ka rin dun sa gawa mo. Bigyan mo yung sarili mo ng benchmark, ng threshold. Yes. Tapos, maging consistent ka dun para yung lumalabas mo na product is up to your standard. Yun. So, Yan. yung question ko. Good. Sa HKM, no? Ulit, sorry. Medyo nag-cut lang. Ano yun? Sa HKM. Parang, HKM, sa hindi kita matutulungan. Parang, gaano katindi yung nyo kay Andre? Lalagay natin dito, tapos lalagay siya sa baba, or parang gaano kahirap siya ipa-edit yung mga pinagpapagawa niya. Yun ang hindi ko alam. Hindi ako, si TPN editor ang gumagawa. Okay. Add ko lang din. Yan. Siguro last na, sino sa Cool Pals ang tingin mo, liban kay James Karaan, no? Pinaka-possible na tingin mo pwede mo makamatch if ever. Bukod kay James. Bukod kay James. Pinaka-possible siguro si Roger. Roger. Mukhang game siya sa mga ganun Oo. Parang siya yung pinaka-willing to do stupid shit. Para si Roger na yung parang sabihin natin yung ang tulay ng Cool Pals na tumawid sa sa same genre ng Jackass. Pwede. You can say that. Or exaggeration na lang yun sakali. Yun lang naman ang napapansin ko. Pero yan na lang, parang it's a good addition that they included Roger. Nagkaroon ng isang nagkaroon ng dimension. Saka siguro na din, parang PWD quota. sorry. Ano yan? Parang diversity hire. Joke lang. Pero pero Roger, legit love ka namin. Legit ka. Sa Cool Pals. Galing kaya niya, Roger. Galing ni Roger. Nandun ako sa Benta Nights Solid Ikaw ba yung nandun sa harapan? Nasa harapan ka? Yung nakalagay,
Sa likod Oo. namin. Yeah. Katabi ko si Emil Nor. Gusto ko lang idagdag, no? Ah, wala pala ang hit yung dalawa ni Ralph Mabayashi kasi nung pinost ko yung hindi masarap ang kulang hotdog sa spaghetti, mas naramdaman ko yung hit. Okay lang yun. Okay lang yun. Nag-comment pa nga si Ralph na natawa ako eh. Wala, internet yun eh. Pag meron kang Yeah. strong opinion, Uh, kailangan mong i-expect na may strong feedback. fireback. Oo, Feedback. strong yung opinion mo eh. Oo. Diba? Yeah. So, yung babalik sa'yo is might be equally strong or very, Okay. very close. Ano naman ako, I was a good sport. Hindi ko lang ina-expect na ganun kalala. Hindi mo in-expect mo. Yeah. Okay lang yun. Pero ayun nga, going to that topic nun, have you experienced some parang bashers or haters dun sa sa on your end because of what you're doing? Online, madami. Mm. Oo, yun. Online lang, pero face-to-face parang wala naman. Mm. Online. Online. Online usually. Mm. Sabi nga ni Pura Luca, di ba, yung sa ano yung yan, medyo serious talk show. Joke lang. Yung mga online bashers, online lang naman daw sila matapang. Di ba? Mostly, probably 98%. Yeah. Online lang. Kaya nga ang gamit nila, dami account di ba? Anonymous pa nga eh. Yung iba, kung gamit man nila yung totoo nilang account, naka-lock yung profile. Yeah. Or ilan lang yung gumagamit ng actual profile nila na hindi naka-lock. Yeah. Ayan. Eto na, siguro, last question ko na rin to, no? So, or maybe, depende. Tanong ko na lang, no, yung since ngayon nagko-content rin kayo sa social media, nakakatulong rin ba yun sa pag-develop nyo ng gimmick and kayfabe, kumbaga? Oo, siguro mas practice mo. Although yung content ko is hindi ko siya ginagawang kayfabe. Parang for me, ako, and sa akin lang to parang masyado pang maliit yung scene para maging kayfabe din ako outside of the ring. Siguro, yun nga, may mga iba na they feel like or they feel the need to preserve yung kayfabe even after the event or even in social media, and that's fine. Pero para sa akin and what I want to do, which is to grow my brand and to put more eyes on FPW, I think mas makakatulong yung mas maging flexible right now and hindi kailangan maging strict sa kayfabe. And again, sa akin lang yun. Okay. Yun. And siguro last question on my end, last question ko na, no. So what are you looking forward to this year, 2026? Parang every year sinasabi ko to parang gusto ko mag-wrestling abroad. Which is mahirap gawin. Pero yun, looking forward ako, sana magkaroon ng opportunity. Yeah. Tapos gusto ko ulit magkaroon ng projects like last year, yung Mountain Dew. Napakagandang opportunity noon. Salamat sa Mountain Dew. Ayun. Gusto ko magkaroon ng branded content, mga projects, ganun, opportunities. Yun lang, yung looking forward ko. And siguro ayokong magkaroon ng setback kasi parang konti na lang yung time na I have with wrestling, and a setback would be very, very damaging. Yeah. Who knows, Ninong Ray, back of house, baka naman. Tama, malayo pa tayo dun. Pero yung isa sa crew niya, si Ian. Yeah, kasama namin si Ian. Oo, friend ko na yun. Lagi kami nag-uusap. Hindi lang sila nakapunta nung December. Hindi siya nakapunta. Si Ian. Kasi busy sila with ang dami daw nilang branded content nung December. Tsaka ililipat daw ata yung studio nila eh. Ayun, isa pa yun. Ang daming lipat-lipat. Lipat-lipat i-arrange. So, naging busy sila. Oo. Pero
fan ng FPW yan si Ian. Oh, di ba nakita rin natin si Ian nun? nakita One ko show. rin. Nanood siya. Nanood siya. I forgot kung anong show yun, pero nanood siya. Yun yung yung supposed last match ni Kano. Ah, Yung ba yun? yung ba yun? Oo, Or basta unfinished? nandun siya. Oo, nandun Tapos siya. ang saya pa nun, anniversary nila nung girlfriend niya nun. Oh. Yung day na yun. Mm-mm. Oh, yun kaya naalala ko eh. Mm-mm. Di na natin gano'ng kiinistorbo si Ian kasi Oo. Hindi, mabait yun. Mabait yun. Pagka gusto nyong kwentuhan o magpa-picture, pwede. Oo. Mabait yun. Yan. Ayun, siguro last question na rin ako. Kasi nakilala kita as nung panahon na yun, Deathstroke cosplayer ka eh. Talaga? Kasama si Mark with Batman siya. Nag-meet na pala tayo nun, okay. Dito tayo, di lang, post nila yung picture dito. Hindi lang tayo masyado nagkwentuhan siguro. Di masyado. Kasi, Oo. pa ako na, medyo introverted pa ako na. Oo. Tapos, ang kausap mo, naka-armor, hindi mo maintindihan yung sinasabi. Provide mo, usually ikaw mag-provide ng picture na para i-edit ko. Wala, isasend ko. Anong Deathstroke to? Nagdalawa kasi yung Deathstroke nun eh. Arkham Origins ata. Arkham Origins. Mas maganda yun, Arkham Origins. Legit yun eh. Ganda na. Si Mark yung nagdala rin Batman Arkham Origins ata. Malupit mag-armor kasi yun eh. Shoutout kay galing. Aventura, malupit mag-armor yun. Galing. Hindi na siya mahilig ngayon, no? Hindi na. Oh, okay, okay na yun. Nag-move on na tayo with life. Parang ang nangyari, cosplay, airsoft, hindi ko na alam pag ginagawa niya. Motor. Sino ang hindi pwede si Joker kasi parang nung isang Halloween episode nyo, si Joker lang yung villain na usapan nyo eh. Sino ang sino favorite character mo sa Batman universe? Favorite character ko sa Batman universe na hindi si Joker. Tama ba? Iba yung question? Siguro si Two-Face, Riddler. Hindi, mas gusto ko si Riddler, mas pala siya, mas dynamic. Mas dynamic si Riddler. Makas na yung Two-Face ni Aaron Eckhart eh. Pero kung dynamic character as a whole, parang si Riddler yung pinaka-dynamic. Add ko lang, no? Dahil kasi pinag-usapan nyo sa Halloween. Yung lumang Halloween episode yung naka-Joker kayo lahat. Joker ay may degree din in engineering. Ano na? May degree rin siya in engineering, alam ko. Engineering? Sino? Si Joker? Oo. Di ba, sinong writer niyan? Yung may degree siya in engineering? Ito yung nakalimutan ko eh. Pero basta yung, alam ko sa Killing Joke eh, kaya siya hinire. Parang gusto lang ata niya maging comedian talaga eh, kaya broke lang talaga siya. Meron akong Killing Joke, so ko siya. Titignan ko. Pero, yung ngayon kasi, ang alam ko sa lore niya, hindi ko alam, parang di ba 3 nga daw sila, may isang matagal ng buhay, tapos may isa yun, yung galing sa Killing Joke. Tapos yung isa pang, nalimutan ko na kung ano, pero 3 Jokers, basahin mo yun. Ayun, Yun, so hindi ko alam kung which one yung merong degree. Doon ako medyo nag-quit mag-comics eh, kasi ulit. Tsaka medyo lumayo yung field bars. Hirap na habulin eh. Hirap na habulin ng Batman ngayon eh. Pero very, very, very nice. Very nice answer. Yeah. I would say... Ba't kayo ba? Okay. Kung hindi si Joker? Ako Jason Todd ako. Jason Todd? Okay. Kasi tama siya eh. Hindi ko na-add yun. Tama siya eh. Maganda yun yung Under the Red Hood. Katulad ko yung animated na nagulat ako yun na, hindi na pala si Dick Grayson ni Robin niya. Or Sino ba? Damian na ba? Nasa Damian na sila eh. Meron nga rin akong issue nun, which is kind of brutal, no? Yung first death ni Damian Wayne meron ako eh. Very, very, very dark. Batman Incorporated ata yan, di ba? Batman Incorporated. Sobrang nagpaka pa ako nun eh. Kasi yung may mga comics na may mask ni Joker. Alam ko yun. Yung lahat Die-cut. Yun. Tapos yung pinrofile pic ko pa yun, nakaganon yung mukha ko.
As in, lahat nung sinabi ni Red na about mga nag-Joker cosplay, parang natapakan ako nun eh. Sabi ko, okay, titigil na ako. Oo, ako nag-nurse joker ako dati. Pero natawa ako dun sa ano na yan, sa video na yan. Feeling ko nakita niya si Ando tapos yun yung sinlagay niya. Pwedeng ibang tao. Pwedeng ibang tao nakita niya. Sorry. Pero yun lang. I'm good with that. So, Okay. Ayan. And di ko na sabihin ko sino yung favorite kong character. Sige na. Bakit? Hindi, kasi Ano? aside from Batman siguro, Nightwing, okay? So Nightwing? Nightwing. Okay. Oo. Pero more close talaga is yung Terry McGinnis Batman. Si Yun. ano to? Yung future to, di ba? Oo, Futuristic na Batman. Batman So, Beyond. Tama. Batman Beyond. Okay, nagkakamali pa ako ng title. Yun yung isa sa pinaka-favorite kong Batman. Totoo lang yun. Sana po na ng live action adaptations kung maangas yan. Anyways. Pero sa interesting yung story rin kasi ni Terry McGinnis kasi sa isang Justice League Unlimited na episode, pinakita rin pala doon na he's parang naging anak talaga siya ni Bruce Wayne. Parang Retcon ba yun? O yun talaga yung... Parang I don't know if it's retcon. Pero kasi dito parang si Viola Davis she extracted DNA coming from Bruce Wayne and then parang tinransmit niya yung DNA na yun through the parents of Terry McGinnis. That's why by DNA, by biological DNA engineering yun nga nagmatch yung DNA ni Terry McGinnis and Bruce Wayne. Feeling ko na lang yun. Feeling ko retcon na lang yun. Sobrang stretch eh. Oo, sobrang stretch. Pero parang for me parang it connects me yung dun sa story niya dun sa Batman Beyond na animated series na bakit kaya ganito yung ugali rin ni Terry McGinnis tas yung relationship niya with Batman, diba? Parang yun nga, kung isipin mo, there is something connecting them that maybe thicker than water or something. Yeah, yun pala, yun nga, dun sa Justice League Unlimited episode na yun. Oo. There's something logic. Oo. Yeah, nag-deep dive na tayo kay Batman yan. Thank you, Eugene. Anyway, sige. Anyway, yun na. I think marami pa tayong pagkukwentuhan but I think we have limited time na and sobra. And I would like also to invite again Champ 4 if we have other episodes na pwede natin siya ma-invite. Okay Sige lang ba? Okay lang. And naman. Yeah, final words na lang Champ. If pabate, shout out. Wala, yun lang. Follow Good Guy 4 on Facebook, follow Phil Pro Wrestling on all social media. And thank you sa pag-support ng local wrestling scene. Yep. Kailan ang next show pala? Layo pa. Mukhang ang target is baka late Feb or early March. Yun. So we're going to Medyo may ina-iron out lang ng mga very, 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 very important details. Yep. Data rats. Basta abangan na lang natin. Within that date. Pero yun, you can expect, wag nyo na expect this January. Malabo na talaga. Like secret show? Sige, okay lang. Pwede actually pwede. Pero hindi, January medyo malabo. Ang isang reason is yung mga tao nagre-recover pa from the gastos ng December. Yep. Tama naman yun. Saka may fatigue yung paglabas-labas. May fatigue pa yung mga tao. Oo. Yep. So Feb. Yeah, Feb. Feb na. Feb or early March. Early March. Yeah, okay na rin yung schedule na yun. Yan. And wala palang ibang shoutouts pa, boss? Or wala, okay na yun. Okay na yun. Promo ka na against kay James. Dito sa Actually, gusto ko pa tanong yung rivalry nila ni Sino? Marky. Bro, kami? Oo. May small lang. Wala, na. So pag-usapan natin sa susunod. Pag-usapan sa susunod. Oh, yeah.
Ayan. Baka madagdagan pa eh, di ba? Baka Oo. madagdagan pa. Ayan. Okay, so with that, we end our episode again. Thank you again for guesting here, Champ Quattro, for Thank you for sa being invite. here for gracing our podcast. Hopefully maulit itong kwentuhan natin. Yan, sana sulit yung 15,000 per hour na in-invest nyo sa akin. At i-Gcash nyo na lang sa akin mamaya. Eugene, Maraming salamat. ikaw na Eugene, bahala. Kaya handa ko lang yung pet ko. Yung kidney ko, lalabas na ako. Paano lang ako. Okay, galingan mo. Sige. Okay, and Eugene, may pabati ka pa ba? Shoutout meron. pala. First shoutout ko lang yun, no? Shoutout lang si Karel. Hello, honey. Yun! Tumahani na! Yes! Salamat ulit sa cards. Magkikita kami ulit sa... Nawala si boss. Nawala yung camera. Nawala ako? Nawala. Kasi muna ako. Masyadong nagpakilig si Eugene Pero yun, looking forward kung kailan tayo mag-date ulit. Yun, okay lang. Thank you sa mga cards. Lover boy. Yeah. Hindi, joke. Ko rin, shoutout ko rin yung brand namin na casual wear. Bilhin na kayo ng mga kalokohang t-shirts namin, puro mura, at saka kung ayaw nyo ng mga mura, meron kaming The Good Fight, mga Christian t-shirts. Yan. Magkatabi lang yan sa Shopee namin, yung mura, at saka yung mga mga biblical quotes. Mura-mura, saka Christian shirt. Tsaka Christian quotes. Both extremes, di ba? Both extremes. So, may mga wrestling merch din kami, nandun din. Yeah. Both sides din. Kasi The Good Fight nga, yung casual wear. So, yan. Goods na ako doon. Yeah. Thank you. Okay, on my end, shoutout na sa wife ko, sa mga friends ko, and of course, our audience na nanonood, nagtsatsaga nanonood at makinig nito sa different platforms. And yun nga, please, if you like this episode, click niyo na yung like button. Subscribe na rin kayo on our YouTube channel, Geeks Around Nowhere. Also, follow our socials. We have also Facebook, Instagram, Threads, wala kami meron rin kami TikTok na subukan kong i-revive ngayon. And also, pero wala kami sa X or sa Twitter. Yun lang. Kung meron mang mag-contact sa inyo sa Twitter or X na nagpapakilalang Geeks Around Nowhere, hindi kami yun. Hindi sila yun. Hindi kami yun. Si Elon Musk yun. Elon Musk yun. Shoutout natin yan, mga usual nanonood, si Legendarius. Yun. Yun. Saka si, boss, Oy, Legendarius. Hindi namin siya censor yun. Hindi namin siya censor. Sagad na lang natin. Also, ayun. And also, shoutout na rin kila, minsan nanonood yun sila, Tiago, si Marky, saka si, pati si, Josh Levista. Yan, shoutout natin. And even, Johnny Vander din. Johnny Vander. Yeah. Thank you. Ayun. And with that, we end our episode. Again, thank you again to our guest, Boss Quattro, for having you here. Tatlo yung pake ko para sa'yo. Darius. Yeah. Sabi niya, retired na daw siya. Sabi niya, retired na daw. Papaniwala kayo. Brainwash ka ako dun eh. Pala ko mag-hip hop na siya Yeah. Tapusin natin. With that, we end this episode again. Yeah. Thank you again to our guest, Quattro. Hopefully, we could have you again in the future episodes. And with that, together with Eugene, I'm Jomar, and we are Geeks Out of Nowhere. Again, thank you very much. See you. Thank you. Thank you.